Friday, si Pinky lang ang may pasok sa school. So pagkatapos ko nga siya mapaliguan, ayan, at si daddy niya na ang bahalang mag-ayos ng buhok niya. So meron na naman akong lakad ngayong umaga dahil yun ngang mental health seminar kinemerot na inattendan ko nung first day, which is nung Wednesday. Kailangan ko daw pumunta ulit. Sabi ng teacher niya kasi walang ibang parent or nanay na gustong sumali. So ayun, sumama pa nga si Kowa. Ang problema, pagdating namin doon sa venue, sabi nung lead nung nagsiseminar kinemerot, sabi, ay same lang naman po yung topic, pwede na daw akong gumora. Mga around 9 AM pa lang yun. Sabi ko, sobrang aga pa nito, nakabihis naman kami ni Kowa. Sabi ko, why not puntahan nga namin itong SM City Batangas na ito, dahil matagal ko na nga gustong pumunta dito, pero grabe ang hassle nung biyahe namin dito. Nakaapat na sakay kami, makarating lang dito, nakakaloka. So una namin pinuntahan department store at nagpabili nga si Kowa ng socks. So eto, dalawa daw sa kanya, pang PE. Kasi sa isang linggo, 2 beses siya naka-PE uniform. Si Pinky, isa lang. So dalawa kay Kowa, isa kay si Kowa pinapili ko ng medyas. Sobrang ganda rin nung napili niya. Ang ganda-ganda niya. So anyway, meron din akong ibang binili dito sa department store, gaya na lang ng lagayan ng ganitong documents, yung tinupi na documents para at least secure, naka-plastic siya. Tapos kumain lang kami sa Max's restaurant kasi tanghali na nga rin. Napadaan kami dito sa arcade, gusto daw sumakay ni Kowa. So pagbigyan ang hilig ng walang ligalig. Katapos namin dun sa arcade, gusto din daw niya sumakay dito. So pinapili ko siya, yung train ba or itong balloon wheels ba yung tawag dito. So, eto yung pinili niya. At syempre, hindi naman pwedeng si Kowa lang ang sasakay dito. Kaya, for the sama ang me. Alam mo, may fear of height ako. Na tipong yung ganito lang, natatakot na ako. Lalo na pag nasa taas na siya. And napansin ko lang, kasi before, plano ko na talagang pumunta dito. And kung ako lang ha, Starbucks talaga ang gusto kong dayuhin dito. Pero pagkasama ko yung anak ko, iba talaga yung nagiging plano, yung nagiging priorities sa mga pinupuntahan namin. Tapos, alam mo, napansin ko ha, sa mga SM na grocery, like sa loob ng SM mall na grocery, ang gaganda ng mga damit na binibenta nila doon. So, nabudol na naman ako ng mga jogging pants at t-shirt doon. So, anyway, napansin ko kasi sa Google Maps, parang meron ako na kikinitang dagat na malapit. So, paglabas namin ng SM, siguro mga around 1 PM to, nagtanong ako doon sa dumaan na tricycle driver kung meron bang malapit na dagat dito. So, kinontrata niya ako. Sabi niya, sige ma'am, dadaling kita sa malapit na dagat dito. 200 pesos ang bayad. Sabi ko, medyo mahal siya, pero hindi naman daw kasi ito nadadaanan ng mga jeep. Sabing ganon. So, sabi ko, sige na nga, why not, subukan natin. Medyo matagal na rin ako hindi nakakita ng dagat. So, ito nga yung bumungad sa amin dito sa pinagbabaan namin. No running ha, careful lang ha. What? Yeah. Alam mo, first time makakita ng dagat ni Kowa, and sayang kasi may mga basura. Pero meron namang nangaliligo doon. Ang bala ko kasi sana kahit magtampisaw kami ng paa, ganyan-ganyan. Pero kasi hindi kaya dahil ang daming basura talaga. So, medyo mainit din. Wala rin naman kaming pwedeng mapagsilungan doon. So, wala pang mga 10 minutes. Umalis na rin kami. Pero alam mo, habang nandun kami, yung tunog ng dagat, ang sarap sa tenga. Ang sarap niya talaga sa tenga. Hindi lang maganda yung view dahil sa mga basura. Pero, next time sabi ko talaga gusto kong madala naman sa ibang dagat, ibang parte ng dagat dito sa Batangas, yung mga anak ko. So, hahanap kami ng mga, hindi naman kailangang mahal. Hahanap tayo ng mga mura, pero kahit pa paano mas better siguro. So, pagkababa namin sa tricycle, sakto merong jeep na papunta dito sa terminal ng Batangas. So, bumili na muna ako ng ipapasalubong dahil uwian na rin sa school ni Pinky. Bumili ako ng pizza na cheese flavor and then Zago. Medyo matagal lang din yung biyahe namin kasi parang halos lahat talaga hinihintuan ng bus, tas hindi pa siya aircon, medyo haggard. Siguro kung nag-jeep kami, mas mabilis yung naging biyahe namin, pero wala kasi ako nakita. Pagka-uwi namin ni Kowa, eto naman yung inasikaso ko. Meron kasi ako natanggap na motorcycle seat cover. So, susubukan nga namin dahil etong motor namin, meron naman siyang seat cover before, pero kasi naluma na nga ng panahon, tapos napabayaan. Kailangan na natin niyang palitan. Dati, I think bagong panganak lang yata ako kay Kowa.
dalawa. Gumagana pa to noon. So, nagpaturo ako kay Pinggoy kung paano magmotor. Nakaya ko naman kasi nakakapagmotor naman ako around the subdivision. Pero kasi kinakabahan ako. Grabe yung nervyos ko dito. Pag nagbabike ako, hindi ako nakakaramdam ng kaba at so, yung natutunan ko sa pagmumotor few years ago, hindi ko na maalala. Grabe rin yung pagkaulyarin ko. Well, anyway, ito na nga yung sinasabi kong seat cover na ilalagay namin. Maganda rin siya kasi para hindi rin madulas yung pinakaupuan niya, lalo na kung meron kang angkas sa likod, ganyan. So, garterized siya, fully garterized, parang bedsheet. Tapos, meron pa siyang extra strap sa ilalim. So, kanina nga, dahil hindi ko mabuksan yung upuan, nagpatulong na rin ako kay Pinggoy. So, ayan na nga at kinakabit namin. Sobrang mura lang din ito, just in case lang naman na bet ninyo at ito yung kailangan ninyo para sa motor ninyo. Maglalagay ako ng link niyan sa comment section. And nasa showcase ko rin yan sa Black App. At meron din pala nagsuggest na pwede na daw namin kabitan ng sidecar itong scooter namin. Kaya ba? Parang masyadong hindi ganun kalakas yung puwersa nito para kabitan ng sidecar. I'm not sure. O hindi pa ako nakakita ng ganun. Kasi usually yung mga nakikita kong motor na kinakabitan ng sidecar is para sa mga, yung tulad ng mga tricycle. Alam mo yun. So anyway, for the meantime, okay na muna yan na single lang ganyan. Dahil pa isa-isa lang naman yung sundo ni Pinggoy. Malapit lang din naman yung school nila. So, pwede na muna yan, pansamantagal. So anyway, ayun na nga, sinubukan na nga namin yung bago naming seat cover. At syempre, for the angkas tayo, para talaga masigurado na hindi tayo madudulas-dulas dito. Pero, dito lang naman kami sa may bakuran namin magmumotor, hindi na nga namin binuksan yung malaking gate. So anyway, ang plano pala is kinabukasan nito, aalis si Pinggoy madaling araw pa lang. Kailangan niya kasi pumunta ng Laguna dahil siya yung mag-aasikaso ng benefit ng mga senior parents niya na makukuha doon sa lugar nila. So, para hindi na bumiyay yung parents niya, siya na lang. Then, kinabukasan na nga pala ulit ito. Nag-asikaso na nga ako ng sandamukal naming mga damit na kailangan na ngang i-arrange doon sa cabinet. And, dumating na nga pala si Pinggoy dito. Ayan nga, at meron pang pasalubong. O, diba? Talaga namang nakuha niya yung tuwa rin talaga yung mga bagets na finally bumalik na ang daddy nila. Hindi kasi ako nakapag-vlog talaga nung araw na wala si Pinggoy dito. Dahil gusto ko magpahinga lang din. So, dumaan siya ng SM Lipa dahil nandun din naman yung terminal nung sakayan. So, ayan nga, ang nirequest ko sa kanya, Starbucks. Kasi hanggat merong karotita, gusto ko makakain talaga noon dahil limited lang yan, diba? May mga times talaga na hindi mo mabibili yan sa SB. So, maliban sa karotita, meron tayo dito ng Java chip frap, penne pesto na request ng mga bagets. And para sa mga seniority sa bahay, bumili siya ng Jollibee. Ayun, naasikaso niya naman doon sa City Hall yata or Barangay Hall yung kailangang asikasuhin para sa senior parents niya. So, nakuha na yung mga benefits. Tapos, eto may dala pa nga siyang chocolate dito galing sa Tito Jimbo yata. Pagkatapos nga makapag-merienda, eto at bumalik na nga rin ako sa natigil kong gawain kanina, which is itong mga damit namin na kailangang ipaglalagay sa kanya-kanya naming damitan, drawer. Tapos, itong isang planggana, Diyos ko, napakadami pa palang tambak dyan ang hindi pa nakatupi. So, pinag-aayos ko na nga rin. Pagkatapos ko naman makapag-ayos ng mga bedsheet, mga tuwalya, dito sa kanya-kanyang lagayan. Next naman, dito ako sa may sala. Kailangan ko na magwalis Naalala dito. Ko, meron din palang nag-suggest sa akin na gumamit daw ako ng Scotch Brite na walis para mas magaan daw, mas madaling magwalis. Next time, itatry ko yun. Kasi, may pagka-pricey yun. Nasa 500 din yata yun, diba? So, for the meantime, kung ano yung meron kami dito, yun na muna ang gagamitin natin. And, meron palang bagong dumating dito na bagong hagdan. This time, mas mataas nga itong pinili ko kasi meron pa rin mga area dito sa bahay na hindi ko talaga maabot dahil yung luma naming hagdan, okay na okay talaga siya. Mas mababa lang siya kasi 6 steps lang yun. So, this time, pinili ko na yung mas mataas, 8 steps. Ito, yung maliban nga pala sa color black, meron din siyang color white, may red, and yung quality niya, parang alam mo yun sa mga bed frame, pero magaan siya. Lighter version. So, ayan, meron pa nga itong hook sa likod para hindi siya basta-basta matutupi kapag ginamit mo. Pero ang dahilan talaga kaya ako pumunta sa likuran ay para kunin nga itong naitago ko doon na metal storage rack. So itinago ko muna ito ng pansamantagal ng ilang linggo dahil hindi ko siya ginamit. But I think kailangan ko na talaga siyang magamit dahil tambak na nga yung mga parcel and hindi ko siya mai-arrange ng ayos sa may likod ng pinto. Sabi ko mas better na gamitin ko to. And meron din color white nito. Sobrang heavy duty nito, promise. Ang tagal ko nang nagamit to, even sa luma naming apartment.
apartment, mabibigat yung mga pinaglalagay ko dito. Caring-carry naman. At saka hindi ka mahihirapan kasi hindi mo kailangan mag-assemble dito. Bali, foldable lang siya. Kailangan mo lang siya ibuka, ipaglalagay yung mga lock niya sa gilid at likod. And good so, na siya. Medyo malikabok siya, kaya pupunasan ko siya. Etong Neo Swipe wet mop cloth ang gagamitin ko. Para siyang typical na wet wipes pero mas malaki. So, ayan na nga at for the punas na nga tayo. At pagpasensyahan nyo na rin pala kung nakatambak lang dyan yung mga parcel. Sorry na agad kasi ang dami talaga mga judger feeling perfect talaga sa social media. Grabe kayo. Siguro wala rin na kayong idea sa buhay ng affiliate. Kasi hindi nyo talaga alam kung gaano ka-intense yung pagdagsa ng mga parcel. Alam mo yarn? Saka hindi lang dyan umiikot ang buhay ko. Ang dami kong inaasikaso. So pagpasensyahan nyo na kung hindi katulad nyo na perfect ang mga bahay namin. Kasi baka pag nakakita kayo ng mga vlog na nagpapakita talaga ng totoong senaryo sa bahay, may mga kalat, may mess, hindi arranged properly lahat. Kasi baka nasa idea kayo na kapag nagva-vlog, dapat perfect lahat, yung makikita nyo malinis. Hindi ganon. Hindi ganon. Nakakaloka ka talaga. So anyway, ayan na nga po. Maayos na lahat ng mga parcel dyan. Nakakatuwa lang din na saktong-sakto yung metal rack dyan sa likod ng pinto. So kanina lang, diba, dumating si Pinggoy. But then, nag-decide na rin kasi yung parents ni Pinggoy na umuwi na. So kahit anong pigil ni Pinggoy, hindi na talaga mapigilan. Kasi parang on a daily basis, parang nire-request na rin nila gusto nilang umuwi. Ang gusto lang naman ni Pinggoy is matutukan niya rin yung parents niya dahil even before nung hindi pa kami nakakalipat dito, gusto niya talaga lagi. Nandun nga sa bahay ng parents niya. So gusto niya na natututukan yung pagkain, yung mga gamot, ganyan-ganyan, na monitor sila. But since yung parents na ngayon nag-decide na gusto na nilang bumalik sa Laguna, hindi niya na rin talaga napigilan pa. Saka naiintindihan din naman talaga namin dahil syempre, mas sanay sila, mas familiar sila, mas comfortable sila doon sa kung saan sila talaga nakatira. So anyway, dahil weekend din naman, so pinagbigyan ko na nga rin ang request sa mga bagets dahil gustong-gusto talaga nila nagbababa dito. Kaya ko rin binili itong malaking planggana na ito para sa kanila. So, ayan na nga pala, meron akong bago natanggap dito ng mga baby shampoo. Isa pang lalaki, isa pang babae. So, yung amoy ng panglalaki, talagang panglalaki siya. So, sabi ko nga kay Papa, sa kanya, sa kanya na lang. Gusto niya rin naman daw. Anyway, mag-aamoy baby naman siya doon. So, why not? So, eto nga pala yung niluto ni Pinggoy. Grabe, nagsugba siya. Ay, nag-ihaw pala ng liempo. Sobrang sarap talaga ng timpla ni Pinggoy. And perfect nga rin itong bagong dating namin na Jisoo Life na portable fan. Kasi most of the time, kapag nandito nga kami, syempre mainit siya. So kapag naglabas ka naman ng electric fan, kailangan maglabas ka rin ng mahabang extension cord. So at least kapag mayroon kang ganitong klaseng fan, pwede mo mabit-bit kung saan saang parte ng bahay. Even nga sa CR, pwede mo siyang bit-bitin. So, ayun, ang laking tulong lang din niya. At saka in fairness, talagang legit pala talaga na matagal siyang malobat. So, perfect ito dahil may mga times dito sa amin na nagba-brown out bigla. Ang tagal minsan ng mga scheduled power interruption. So, as long as meron kaming ganyang backup ng mga electric fan, kaya namang makasurvive sa mga brown out kinemerot. Mas nauna lang talaga nagpabanlaw si Kowa dahil giniginaw na siya. Pero yung ate niya, ayan, tuloy pa rin sa pagpapababad doon sa kanyang palanggana. Sinusubo-subuan ko na lang din sila dito. And kung mapapansin ninyo, mas tumaas na talaga yung mga damo sa paligid dyan. So, once talaga na magkaroon ako ng free time, gusto ko, ako mag-asikaso niyan, mag-clean with me tayo, damo edition. Gusto mo yon?